Good morning po o good evening po sa lahat diyan sa Pilipinas. Sa oras na ito, salamat po sa pagkakataon na pwede po kami magbigay ng aming testimony sa inyo, lalo na ngayong retired officers Sunday. At salamat po kay Colonel Malu sa kanyang binigay sa amin na privilege na ma-share kahit kaunti ng aming mga karanasan. Yung binigay niya pong topic sa amin ay how God sustain you in your ministry na naka-assign po kami sa labas ng Pilipinas. At katunayan po, before and after our retirement, na-assign po kami sa labas ng Pilipinas. Mga 10 years po before the retirement and 7 years now, running to 7 years after the retirement. And now we are here in Marshall Island as a coordinator sa RMI, Republic of Marshall Island. So, alam po natin na it's not easy to serve outside the Philippines. But I know the Lord will always sustain us in our ministry through the grace, the guidance of the Lord, and of course the gift na binigay niya sa amin. And we know that through God's sustaining grace can help us through hard times and challenges. Serving outside, sabi nila is napakasaya, but you know, it's not easy. Hindi lang po palaging masaya, pero marami pong challenges. Sabi po nila, Pilipino daw po ay flexible, but you have to adapt yourself kung saan ka ma-assign. Lalo na po yung pagkain, lalo na din po yung mga salita na kuminsan hindi mo maintindihan yung mga salita nila. But of course, we are serving the people, but I know and we know that when Jesus are we able to love others without reward, alam namin na Jesus, we can give peace and joy to all na aming pinaglilingkuran. And I know that the Lord will bless us in our ministry also. Isa po sa biggest challenge sa amin po ay yung pangungulila. Leaving our families, homeland, mga friends, ay 17 years na po. Nang nag-graduate sila sa elementary, high school, college, ang mga anak po namin, wala po kami. Ilang Pasko, ilang bagong taon, ilang mga birthdays, wala po kami sa kanilang feeling dahil po laging nasa outside po kami. Ngunit habang kami ay nangungulila sa kanila, minsan nasasabi ko po sa kanila na uwi na kami. Pero isa sa mga anak ko na siya ngayon ay isang officer na, siya ang pinaka-pastor or pinaka-counselor namin. Na sa tuwing nagsasabi ako na uwi na kami, sabi niya, dyan lang kayo mama, dahil tinawag kayo ng Panginoon na maglingkod dyan. Kaya huwag po kayong uuwi, manatili po kayo dyan dahil tinawag kayo ng Panginoon. That's your calling. And it is your calling and it is your covenant, sabi niya. So, na-encourage ulit ako, na-comfort ako sa mga ganon na encourage ng anak ko. At napapasalamat din po kami sa maraming mga kaibigan, maraming mga ka-pastor, mga ka-officers na patuloy na nanalangin sa amin, patuloy na nag-encourage din sa amin. Sa mga retired officers, salamat din po sa mga encouragement po ninyo at sa mga panalangin po sa amin. Buong puso po namin na pinapasalamatan dahil kung wala ang mga ito na ginagawa ng Panginoon sa aming mga buhay, marahil ay hindi kami magtatagal ng ganito. Kaya by His grace, nanatili po kami, naging matapat po sa aming paglilingkod sa Kanya at sa aming covenant sa Kanya. Yung po yung sinasabing God's sustaining grace can help people persevere through challenges and continue to serve with faith. Isang bagay po yung nakita namin dito, sabi nga, no matter the challenges,
no matter the expectation or no matter the way, God will always sustain us. Amen. Yun po, tatlong bagay po yung nakita po namin dito. Una is yung always cast your cares on God. Kasi sabi po, cast your care upon Him because siya He po yung cares He cares for for you. us. Ano pa yung isa? Na yung God's faithfulness. God's faithfulness in the past can help us remember His promise to continue providing for them also in this present. And the last one na hindi natin makalimutan yung God's sustaining grace na can help us through pain and trouble. That's why this morning that we just want to encourage you na sabi nga po sa Psalm 147 verse 6 na the Lord sustains the humble but casts the wicked to the ground. And one more verse here in Psalm 55 verse 22. Ang sabi niya po, cast your cares on the Lord and He will sustain you. He will never let righteous be shaken. And of course, because we are retired already, at siguro by this year, nag-ano na po kami, iisip, nagde-decide na stop na, uwi na kami. At gusto rin namin makasama yung mga anak namin. And the Lord also promised us in Isaiah 46 verse 4. Ang sabi po dito, even to your old age and gray hairs, I am He. I am He who will sustain you. I have made you and I will carry you. I will sustain you and I will rescue you. So salamat po sa pagkakataon na binigay niyo sa amin. And the Lord will always sustain not only us but all of us. Now, we need to continue to trust God sa kanyang sustaining grace po sa atin. Kita nyo naman ang aming mukha ngayon. Tumanda na talaga. Ngunit, papasalamat pa rin kami sa Panginoon kasi patuloy niya pa rin kaming ginagamit dito sa Marshall Islands bilang mga coordinators. At kami ay natutuwa na bagamat malungkot dahil nga malayo kami sa aming mga mahal sa buhay, ngunit pinili pa rin po namin yung paglilingkod sa Panginoon habang buhay, ika nga hanggang sa kunin tayo ng ating Panginoon. Serve the Lord with gladness until the end. Amen. Amen. God bless you po. Salamat po Thank sa you kay opportunity. Colonel Malu.